Good day to everyone. Welcome to UP Math. Ang video po na ito ay tungkol sa latest development tungkol sa electric vehicles, particularly e-bikes. Yes po, kamakailan nga lamang nitong November 29 ay nagpahayag sa isang public forum si Attorney Vigor Mendoza II, ang kasalukuyang LTO chief, ng kanyang intensyon na gumawa ng proposal sa Department of Transportation na gawin ng mandatory ang pagpaparehistro sa lahat ng e-bikes regardless of the speed, no? Ibig sabihin po, tatanggalin na ang exemption sa registration. Sa kasulukuyan po kasi ay exempted ang mga e-bike owners na mayroong e-bike na ang top speed ay hindi lalagpas ng 50 km/h. So para po kayo magabayan, under the current LTO Administrative Order number 2021-039 or the Consolidated Guidelines in the Classification, Registration, and Operation of all type of electric motor vehicles, ay narito po ang listahan ng mga exempted at hindi exempted sa pagpaparehistro at driver's license. So unahin po natin yung mga exempted o yung hindi nangangailangan ng driver's license at registration. Una po ay yung mga personal mobility scooters. Pangalawa ay electric kick scooters. At ang pangatlo ay ang category L1A electric vehicles. Para naman po sa mga hindi exempted o yung mga nangangailangan ng driver's license at registration, ito po yung mga category L2B vehicles. At yung mga category L3, L4, L5, L6 at L7 electric vehicles. Ang mga kategorya po niyan ay nakabatay sa mga kalsada na pwede nilang daanan at yung mga exempted po sa paggamit ng helmets. So usually ang mga exempted po ay yung mga gumagamit ng mga three-wheelers na e-bikes. So to summarize po, kapag po ang panukala ni Atty. Mendoza ay maging isang ganap na batas, ay kailangan na pong magparehistro ang lahat ng e-bikes. Meaning, wala na pong registration exemption, citing road safety concerns, lalo na po kung ang mga e-bike ay nai-involve sa mga aksidente. So, there should be no speed limitation, ayon po sa kanya, for as long as gumagamit po kayo ng kalsada, kailangan po ay iparehistro ang inyong sasakyan. Ngayon, paano po kung hindi nyo na perehistro ang inyong mga e-bikes? Pwede nyo pa ba itong magamit? Pwede naman po, kaya lamang po kayo po ay restricted sa loob ng subdivision at sa mga private roads. Doon lamang po kayo pwedeng dumaan. Okay, so sana po ay nagabayan kayo sa ating bagong development sa mga e-bikes. At makaasa po kayo na kapag may bagong developments ay ipararating ko po sa inyo. Maraming pong salamat sa panonood. God bless.